How do you view the tribulation? Hindi po siya katulad ng COVID-19 pandemic na nahirapan ang mga taong mamalengke. May mga araw na binibigay, no? Tandaan niyo po yun. At hindi tayo basta-basta nakakalabas ng walang face mask. Ano? At saka maraming restrictions. Like for example, yung pagsisimba, wala po yan. Mga panahong yon, you cannot just go outside dahil makwe-question ka. At saka may curfew. Yun. Kaya marami nagsasabi, tribulation na raw. Just because of that little thing. Little thing I can say. I mean, yeah. Compared to the real great tribulation, that's nothing. Kung napanood nyo po yung mga pelikula, mga apocalyptic, like nagsasabugan ng mga bulkan, mga ganun-ganon, kulang pa rin po yun eh. To describe the real event. Kasi ang tawag po ng Bible dito, wrath of God. And the Bible, when it specified something, and naging specific siya, that's very, very important. Do not underestimate the Word of God. The Bible. Wala nang ibang Word of God. The Bible lang. Marami nagsasabi, ako ang visionary, ako ang nakakita ng vision, ako nakagawan. While naniniwala pa rin ako, some people nakaka-receive ng revelation, pero huwag tayong aalis sa tunay na revelation, ang Biblia. From Genesis to Revelation, yan ay akma sa ating buhay. Okay? Accurate para pagkatiwalaan natin. Ito po ay something na ibinigay ng Diyos sa atin upang dito natin ilagak ang pananampalataya natin. Dito natin hanguin ang mga paniniwala natin. Mahirap, mapanlil lang ang sandaigdigan. At kung hindi ka maingat at hindi mo alam kung ano yung pinaniniwalaan, mahahagip ka kung saan-saan at wala ka na sa sarili mong katinoan. Okay? Now, magsimula na po tayo ng ating topic. It's all about the Great Tribulation. You know what? Itong mga nagdaang panahon, magbibigay na po ako ng specific na panahon. Nagsimula po itong napansin kong sumobra ang pagbabago 2023. Parang hindi na nakausad kasi hindi pa nagtanggal ang mga restrictions from COVID-19 2022. I remember yung mga pinsan kong iba medyo pumapasok na sa work during that time. Kaya naging normal na, di ba? But still, nakita ko, habang umuusad siya, may nagbago. Ang laki na nagbago. Okay, ito po. Alam niyo po ba ang pinaka-famous na church sa Amerika ay yung kay Joel Osteen? Yung, anong church niya? Lakewood Church. My sister managed to attend there 5 times way back in 2000, I think mga 2011, mga ganyan, no? Dahil noon taga-Texas po siya. Then nag-move na po sila sa New York at sa iba't ibang place sa Amerika. Punong-puno yun, kuya, kanya. Nakaupo nga kami doon sa likuran, bandang likuran, sabi niya. Kung hindi ka maaga, talagang wala kang mauupuan. Maghihintay ka na lang ng next service. Ganong katindi yung eagerness ng mga tao that time na makapakinig ng Word of God. And may balita po sa news, I think kahagabi ko lang po nakita. Nag-i-scroll lang ako sa YouTube. Hindi ko lang po alam kung matagal na po naka-upload yon. Pero palagay ko po bago siya. Ay oo nga pala, 9 hours pa lang naka-upload yon. Wala na raw sa kalahati yung mga attendees ni Joel Osteen every Sunday. Kaya pagka first service, watak-watak na yung mga tao. Second service, mas konti. Kasi meron silang 3 service. Ano po ang nangyayari? Ako, sa akin, pabor po sa akin yon kasi ako hindi naman po ako naniniwala sa institutional church. Pero binanggit ko lang po siya sa inyo bilang example ng mga pagbabago. At yun po ang isang napansin ko nagbago. No? At saka, may ginawa po ang Panginoon tungkol sa online. Marami ngayon ang gusto na lang online church, which is pabor din po ako. Dahil sa Bible naman po, ang importante, naggagather tayo kahit sa anong paraan. Pero para sa akin, maganda pa rin yung minsan, mag-gather din tayo, maski sabi nga ng Panginoon 2 or 3 gathered in my name, there am I in their midst. Diba? Ano pa? Ano pa mga pagbabago?
yung technology natin, masyado na po tayo naging dependent sa streaming. Wala nang gumagamit ng DVD, wala nang gumagamit ng CD. Noong 2023 ko po yan napansin. Kasi I think, kung hindi ako nagkakamali, 2024, ng early part ng 2024, nakapag-burn pa ako ng CD dun sa lumang computer namin hanggang nasira na. Alam mo, bine-burn ko sa CD kasi yung mga magandang kanta, pag nilagay mo sa CD, makikip mo na forever yan eh. Kasi minsan nagpupunta ako sa Spotify, minsan yung mga hinahanap kong kanta nawawala, tinatanggal ng Spotify. Maaring yung company, hindi sila nagkasundo nun. Mga ganon. Ano pang mga pagbabago? Diwa ng mga bata. Iba na po mga bata ngayon, lagi nakaharap sa mga gadget. No? I'm talking about Alpha, hindi yung sumunod doon sa mga Gen Z. Alpha generation, tawag yata nila. Generation Alpha. Worse, pa-worse ng pa-worse. At ito nga pong panahon natin ngayon, kita ninyo, gigising ka ng humid, napakainit ng panahon, sobra. May mga naglili para na mababahong something paggabi. No? Tribulation na? Hindi po. O tapos maaalala mo yung mga gandang panahon noon. Wow, glorious na glorious. Ibang-iba kumpara ngayon. Marami nagbago. At ang hirap po nito, hindi po mapaliwanag kung ano yung nagbago. Kasabihin ng iba, kasi may AI na. Sa bagay, pwede rin po yun. Yung rise of AI, naging napaka-escalating sapagkat pagkatapos po ng pandemic, yung mga bata, hinahanap-hanap na talaga yung mag-online na lang na mag-aral. No? Nasanay na eh, kasi nakita nila yung kagandahan doon. Pero for me, iba pa rin yung experience nung pumapasok ka sa school, nag-aaral ka, di ba? Pero kung online, kung ayan talagang ginawa na ng Panginoon ngayon, tanggapin na lang po natin, no? Siguro, dahil talagang malapit na po ang second coming niya. Kasi punong-puno po ng signs ang second coming niya. At yung mga lindol, hindi nyo ba napansin kay lalakas? Niyanig na naman po ng 7.2. Kung hindi ako nagkakamali yung Japan lumindol yata. Hindi ko po alam kung ano. Tapos may tsunami alert na raw. Lumindol po sa Japan kalakas. Yan po nakita ko. Dito sa parang lumindol na naman. Hindi ko po sure pero tignan niyo po mabuti. Ayoko pong magkaano. Pero may nakita po talaga ako dito sa YouTube. May lumindol daw sa Facebook, sabi. So, ang lalakas, kabi-kabila ang lindol. No? At dito po sa atin sa Maynila, inihintay po natin. Ako, Diyos ko, wag naman nating hintayin. Hello? Itakwil natin, wag nating hintayin yung big one. Kasi dito po sa Maynila, pag lumindol po sa atin ng 7.2, maraming matotodas talaga. Dahil marami tayong buildings. Nakakatuwa naman kasi pag pumupunta ako sa Plaza Esplanade, no? Tuwan-tuwa ako, ang ganda na. Sana wag naman po dumating na yung big one. And I prayed to the Lord. Sabi ko, Lord, one na lang po. I-reserve mo na lang sa Great Tribulation lahat. And then para may calmness, meron akong, kumalma naman ako na, yes, I will. Pero alam niyo po ba, pagkatapos po ng rapture, hindi alam ng mga tao na hindi mananampalataya what happened. Kaya madali silang malilin lang ng personang ito. The Antichrist. Lalabas po talaga yon, no? Guwapo po siya, Hudyo siya, 30 years old siya. Parang si Jesus nga eh. At after 3.5 years, mababaril siya, ibuburol siya, 3 araw nakaburol, after 3 days, babangon din. Aba, talagang gaya-gaya po tumaya. No? May ginagaya siya. Ang Diyos at Hari ng sanlibutan na si Jesus, ginagaya niya. Pero sorry na lang po siya dahil during that time, maraming makakilala kay Jesus para sila itawagin tribulation saints. Hindi pa po ba kayo ka-good vibes? Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko po kayo kay gandang maging ka-good vibes. Click the notification bell, mag-subscribe po kayo, no? Share nyo ang mga videos natin dito. Dito po walang ibang bida kundi ang Panginoong Hesukristo. At we are waiting for His second coming. At kung mas malapit na ang second coming, mas malapit na po ang rapture of the church. Anytime, magra-rapture na. No? Anytime, dadagitin na po tayo. No? And what a way of saying, Maranatha, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come.